Binak mo sila. Paano ka makakausap? Kaya ngayon, mabibit-bit kita. Makita mo. Kapag hindi ka umuwi dito, madadampot kita. Bilang isang magulang, kaya mo bang talikuran ang obligasyon mo sa mga anak mo? Kaya mo ba silang pabayaan, lalo na kung alam mong may sakit ang mga anak mo? Uminit ang ulo ni Senator Raffy Tulfo dahil sa katigasan ng ulo ng isang OFW. Ilibre na nga ang pamasahe pero ayaw pa rin umuwi sa Pilipinas. Inireklamo kasi ito ng ina na senior citizen, edad 75 years old sa Raffy Tulfo in action dahil sa pinaalaga pa sa kanya ang mga bata. Samantalang wala naman daw trabaho ang kanyang anak sa abroad pero ayaw pa rin daw umuwi sa Pilipinas. Kaya't sa gigil ng ina, ibinuking sa publiko ang nakatagong sikreto ng kanyang anak. Narito sabay-sabay po natin panoorin. Si nanay po, nirereklamo niya ang kanyang anak na OFW. Pinapaalaga raw kasi nito sa kanya ang kanyang 4 na apo at hindi din daw po nagbibigay ng sustento. Nasa Abu Dhabi, yung ating OFW si Ma'am Michelle Kihan. Gigigil na po ako. Nanggigigil. So Lola, nakikinig na po yung anak nyo. Hello, Michelle. Ano ba ang balak mo? Kasi nga, hindi nga ako tinitingnan ng sitwasyon ko dito. Diba, nung time na-cancel ang visa ko, meron akong 30 days dito na kailangan makahanap ako ng mag-sponsor, diba? Kaso hindi nila naiintindihan. May kapag sila sa akin Pilipino rito, binisahan nila ako ng visit visa, nag-change status ako. Isang buwan ginamit ko sa kanila, pero lumabas ako dahil hindi nga maganda rin yung relasyon namin ng Pilipino naging amo ko, diba? Ewan ko sa'yo. Hindi ako pinasweldo kasi pinambayad ko yung buong buwan na yun sa binisit visa nila sa akin na 1.5. So, ano yung papadala ko sa inyo? Wala talaga. At yung zero. Hindi nyo kasi naiintindihan yung sitwasyon dito. Sige. Dito, hindi naman basta-basta makakakuha rin ng mga part-time kasi hinuhuli rin dito. So, hindi nga ako nakakapagpadala. Pero kahit pa paano, binibigyan ko si Maria ng pera. Hoy! Mula nung Mayo na maglipat kami dun sa kabilang bahay, wala ka nang pinadala ni Cinco. Nagpadala ka kay Maria ng 1.5 noong August. Pinilihin pa sa akin ng anak mo, ha? Tama ba yan? Ang sinasabi ko sa iyo, wala kang trabaho, umuwi ka sa bahay, yung 4 nung Hindi anak. ganun kadali yun. Hindi ganun kadali. Kaya nga ako lumapit kay Mr. Tulfo. Saka nakakumpurniso ako sa amo dito. Hindi. Nakakumpurniso ako sa amo. Pabibit-bit kita. Okay, sandali po. Hirap na Sige, ako. sir, makinig muna kayo, sir. Michelle, hindi ma'am. Na ako sa mga anak mo. May sakit ako, kalalabas ko lang ng ospital. Intindihan mo yon? Umuwi ka. Wala kang inaalagaan dyan, wala kang trabaho. Ito ang alagaan mo, mga anak mo. Oh, si Boy wala rito, may sakit. O, anong ginagawa mo? Umuwi ka. Dalawang anak mo may sakit sa bahay. Alam mo yon? Kahapon tumawag ka. Ano sabi mo? Gusto kitang kausapin, pinatayan mo ko ng cellphone. Tama ba yung ginagawa mo sa akin? Ayaw mo makausapin? Pati si ate mo, gusto kong kausapin ka? Ano, binak mo sila? Paano ka makakausap? Kaya ngayon, gagawa ko ng aksyon. Mabibit-bit kita, makita mo. Alagaan mo yung mga anak mo, baktot, ang dala-dalawang bag na ang bigat-bigat, ang layo ng nilalakad, mula sa bahay hanggang dun sa eskwelahan. Alam mo yun ah, ano ginagawa mo dyan? Nagpapakadalaga ka? Ako sinasakripisyo ko mga bata na hindi ko na dapat gawin? Matanda na ako, Michelle, may mga sakit na ako. Kalalabas ko lang ng pagamutan. Alam mo yan, sinabi ng mga anak mo. Umuwi ka. Kasi pinagmumumuran niyo ako dahil hindi ako nakakapagpadala ng pera. Hindi sa ganun. Talaga. Kaya nga din ako naisip ba ninyo? Wala kang trabaho dyan. Ano ginagawa mo? Ha? O bakit? Wala Hindi kang ka trabaho dyan. naghahanap ng trabaho dito? Kaya nga umuwi ka na. Andito ang trabaho sa bahay. Ang mga anak mo ang trabahuhin mo. Pwedeng umuwi. Ang mga anak mo. Ang mga anak mo ang trabahuhin mo. Dahil wala kang pinadadala. Ako naman. 6 na buwan ka nang walang pinadadala. Michelle. Mula nung Mayo, Michelle ha. Mula nung Mayo. Nung lumipat kami sa kabilang bahay, wala ka nang pinadala. Okay. Oh, sana sige. pakinggan ninyo yung side ko, sir, kasi mahirap na maging OFW. Ako rin, may resibo. Ma'am, hindi kayo OFW, TNT kayo dyan. TNT ho yan, sir. Ang mga OFW, ma'am, visa po ako. maski na, visa, but pwede ka bumisita pero walang karapatang magtrabaho, so TNT ka, hindi ka OFW. Ang OFW, people na merong papeles na nagtatrabaho dyan. TNT ang tawag sa'yo. Sinisira mo, ma'am, sinisira mo yung pangalang OFW. You don't deserve to be called OFW. Ma'am, makinig ka. Kasi kapag hindi ka umuwi dito, TNT ka, pauhuli kita sa mga authorities ng Abu Dhabi. Tama, sir. Padadampot kita, tulad ng request ni nanay rito, padadampot kita, padideport kita rito, kahit sa gusto mo. Pahantingin kita dyan. Ang gagawin ko lang, ma'am, ipopost ko yung pangalan mo, pati yung picture mo, ikakalat ko dyan sa Abu Dhabi, hahantingin ka na ng immigration. Nagets mo? Now, ang sinasabi ni Nanay Erlinda, baka naman
hindi ka nagtatrabaho diyan kundi meron ka ng ibang tinatrabaho. Wala po, Correct, sir. sir. Correct. Alam po naman. Correct, sir. Alam ko na ho yun. Anong alam mo na Umalis ho yan sa amin noong November 1. Nagtago ho yan, hindi ko alam na umalis. Ang alam ko ho yan, ang paalam daw sa mga anak niya, mag-i-stay in, ang mamasage yan. Massage? Sa Pampanga. Okay. Nung November, ang akalam ko ho, nung tumakas yan ng paalis, wala ko yan dalang damit. Nung 3 araw na hindi dumarating, sabi ko sa mga bata, nasa si mama mo? Ewan, di ka namin alam eh. Pagkaraan na 1 linggo tumawag, nasaan ka? Nandito ko sa Abu Dhabi. Hindi ho namin alam na umalis yan pala naglalakad ng papel ng paalis. Ayun, so Wala tourist ho kami visa ron. Doon ho siya nagpunta sa Okay. amo niya. Michelle, wala kang trabaho dyan. Naghahanap ka pa ng sponsor. Hindi, meron na po kasi ako nakakita. Sir, sa Saturday po ako mag-i-start sa kanila. No. Ayoko. No, ma'am. Ayoko na. Umuwi ka na. Anong gusto mo? Mapapahiya ka dyan? O uwi ka dito na mahinahon? Ayoko Lalo na. pat umalis ka pala ng walang paalam. Oo, wala ho man lang. Hindi, sir, nung time na yon kasi Hindi ho namin alam. Hindi ko alam pa paano sila susuportahan po. Ma'am, ang hindi ko alam, bakit ka nakalusot sa immigration? Hawak ka ba ng isang sindikato? Ba't hindi ka na-offload? Meron po kasi akong Pilipinang kausap sa Dubai. Sila po yung nagpapasok sa akin dito ng tourist visa. Kaya nung time na po na yun. Kaya nga ma'am, papasok po kasi- pinasok ka dyan bilang tourist visa. So kung alam lang sana ng immigration, kung ikaw ay na-profile ng mga taga-immigration na hindi ka nababalik, sana po in-offload ka. Yun po yung patakaran. Ibig sabihin, hawak ka ng isang sindikato. Wala na po. Kasi nag-cancel na po ako sa amo ko. Wala na po. Uuwi ka o hindi? Hindi. Dahil kapag hindi ma'am, sasamahan ko to si nanay, pupunta kami niya sa Abu Dhabi, siya personal na magsusumbong sa mga taga-immigration dyan at mga pulis dyan para hantingin ka. Anong gusto mo? Santong dasalan po itong ginagawa ko ngayon, madam. Wala po akong pamasahe. Yan po ang problema. Ma'am, libreng pamasahe po. Kukulong ka muna ng mga taga Abu Dhabi authorities. Kukulong ka muna ng ilang araw and then saka i-deport. Or, pwede ka manghiram ng pera dyan sa mga kaibigan mo. Yung sabi mo, meron ka kamag-anak na nagpadalas na sponsor sa'yo. Humiram ka doon para pauwiin ka na rito. Anak yan. Or else, Hindi po kasi agent yun eh. Agent. well, kung sino man yung agent na yun, nag-sponsor sa'yo, this is the time na kailangan panindigan niya yung kanyang responsibility bilang isang sponsor na pinapunta ka dyan na para sagutin naman yung pamasahe mo pabalik dahil hindi mo na kaya. Hindi na po sir eh, kasi nag-cancel na po kami pareho eh. It doesn't matter. Then, that's your problem. Kung sino man yung mga contact mo, mga Pilipino dyan, manghiram ka muna ng pamasahe. Pagdating mo rito, then, kung kinakailangan, babayaran ko pagdating dito kung sino man yung tumulong sa'yo. For the meantime, magremedyo ka dahil kung hindi, isusumbong ka namin. TNT ka dyan. Take note. Madali kang kalawitin. Pati yung mga Pilipino dyan na nagkakanlong sa'yo, damay-dami na rin. Si Mari. Kung sino man po yung tinitiran yung Pilipino dyan ngayon, pati yun ma'am, makukulong. Wala po kasi yung pera talaga sir Tulfo. Wala Well po. then it's not my problem ma'am. That's your problem. Kung gusto may paraan. Kung ayaw may dahilan. Kasi ako ng pasok ng trabaho kasi. Ma'am, hindi ma'am. Hindi ma'am. Last na to. Isa na lang ma'am. Alagaan mo mga anak mo. Hindi ko na kaya. Pag hindi ka umuwi rito, after this show, yung picture mo ma'am, ipadadala namin at lahat ng info na nakuha namin from your mom, ipadadala namin sa immigration ng Abu Dhabi at ipopost namin yung picture mo sa Facebook namin at tatawagan din namin yung Abu Dhabi authorities. Ma'am, mamili ka. Hindi ko po alam paano kukuha ng ticket para po makauwi eh. Yun po ang problema dito. Ay mga Pilipino rin po, wala rin silang pera dito. It's not my problem. Tingnan mo, wala ka palang ako dyan, hindi ka pa umuwi. Di ba umuwi ka nung Marso? Sabi mo, emergency. Alam mo, emergency ngayon, Michelle? May alam ako doon. May alam O then, tawagan mo yung Abu Dhabi Immigration tapos Abu Dhabi Police. Yan ma'am, tinatawagan na namin yung Abu Dhabi Immigration. Yari ka na. Ringing na po yung Abu Dhabi Immigration. Habang nag-ringing, bigyan kita ng pagkakataon, pwede pa namin i-cancel tong tawag. Babalik ka, hindi. Michelle. Kasi sabing bumalik, wala po kasi talaga akong pera, sa totoo lang. Tingnan mo, nagtitigil ka dyan, wala ka palang pera. Nandito ang hanap buhay. Ko na mga kaibigan ko makahanap Alam mo, po ako Michelle, ng amo eh. na- Na po ko nakuha dito. Kaya nagsasabag Pakinggan mo ako. Pakinggan mo ako, Michelle. Bibigyan nila ako ng visa. Ikaw matagal ng lifetime sa buhay ko, ha? Tandaan mo yan. Maraming nabubuhay, mas masahol pa sa iyo na ang mga anak nagagampanan, ikaw, naglilima yun. Akong pinahirapan mo. Naintindihan ba si Marian? Hindi makapaglakad ng matindi, may sakit. Alam mo yan, hinihingal kasi ang sakit niya goiter sa puso. Hindi nakakainom ng gamot, malaki na ang mata ng anak mo. Wala akong pera, hindi ko madala sa doktor. Alam mo yan, sinabi ko sa tatay niya, padala ng pampabili ng gamot. Anong sabi ng tatay niya? Walang pera. Kailangan ako pang gumawa ng paraan. Ay, nasaan ka?
Alagaan mo na lang ang mga anak mo. Pagmumurahin na naman ninyo ako. Kaya nga ako umalis dahil Kaya nga ang sinasabi ko sa iyo, magpakatino ka. Maraming naghahanap buhay sa atin dito sa Pilipinas. Alam mo, Michelle, Michelle, marami na akong alam sa iyo. Mag-uwi mo, i-discuss ko sa iyo lahat ang mga ginagawa mo. Ano pa yung mga ginagawa niya? Umuwi ho yan nung tatanda ko. Umuwi ako Ang sabi mo sa amo mo raw, emergency? Walang emergency ka nung umuwi sa bahay. Anong emergency mo? Nagpalaglag ka. Nako. Ano ka? Alam mo ba, hindi ko alam yan? Nagpalaglag? Ayun oo. Kasi Emergency, dalawang mabibida linggo siya lang ron. yan. Mabibida siya ron. Kasi kung lumaki ang tiyan niya, yari siya. yari siya. Alam ko ho yan. Kaya sabi ko nga sa kanya, pagdating niya rito, may natin yung sermon oh, Diyos ko. Buking na buking ka na ng nanay mo, Marami Michelle. siyang sermon na marinig sa akin. Siyempre, di mo aminin. Mag-alis mo pa lang, alam ko na eh. Sino pong nakabuntis sa kanya doon? Ba, hindi ko alam. Hindi po totoo yan. So, itong pagbalik niya, 2 linggo lang po siya sa atin, sa Pilipinas. Talagang kailangan ko lang po yung umexit eh. Balik agad siya. 2 weeks lang, nagtaka nga ako. Ng amo, ginamit ko lang po yung ticket na yun. 2 linggo ka lang, alis ka na naman. Ang sabi rin niya, Tinawagan niya po ako ng amo ko eh. Michelle, hindi na po ako nagbibiro. Seryoso na po to. Naka-exit ako. Mag-exit ako, sir. Sana mapagbigyan ako. Sabi ko nga po, sana ako December, mag-iipon lang ako ng Hindi pera. ko kailangan ng December. Matagal pa yun. Baka pagdating ko, patay na ako. Pinakompormiso ako dito sa Michelle, expat. Kaya hindi po pwede akong alam mo, naka-schedule ako operahan sa mata. Ang sabi ng doktor pa, bawal ako magpagod. Bawal Hindi ako na po kasi ako nakapagpadala ng pera. Alam ko po yun eh. Wala lang dinodok Pero yung kahit maglaba. pa paano nagbibigay po ako sa anak ko. Saan? Dahil lang pupunta ang kailangan Tumigil ka nga, Michelle. Ito ang Ay, resibo. kung si Maria. Ano? Kasi nungalin ha. Pero uwi ako. Mula pero nung December Mayo, pa. nagpadala ka kay Maria ng 1.5, itinago Wala pa sa po akin. talaga ako magiging mahal sa trabaho dyan. Sa Anong dami sabi ng mo anak kay ko, ate kaya mo? nag-isip ako Anong sabi mo kay ate mo? Nagmura ka pa. Michelle, sana dumaan ka sa tamang proseso. Pumunta ka sa isang agency at pagkatapos, nabigyan ka ng work order. Sir, kasi dito sir, binibenta nila eh. Ay, hindi. Mo magustuhan yung Ma'am, ang dami yung palusot. Ano. Binigyan ka ng job order. Hindi yung pupunta ka dyan as tourist and then magtatrabaho ka. Bawal yan. Hindi ko nga alam pat ka nakalusot sa ating immigration. Nangaho ako. TNT ang tawag sa'yo. Pamakas yan eh, sa bahay. Nagawa mo na pala to dati noon. Nabuntis ka, nagpalaglag ka rito. Tapos, ngayon bumalik ka. Baka mamaya, hinihintay mo pa dahil kailangan mabuntis ka muna sa kababalik dito. Hindi po totoo yan. Ma'am, pasensyahan tayo ha. Pagkatapos ng pag-uusap na ito, ipopost po namin picture nyo sa Facebook at saka sa YouTube. Yan po ang gusto ninyo. Hindi, wala Apo. akong magagawa. Basta yung Sige po. paniniwala ko po sa sarili ko, yun po yun. Po, sige po, gawin na po ninyo. Sige po. Sige, Nay. Bibit-bit ka There's no kasi. point talking to her kasi sa palagay ko meron to kompromiso. May trabaho po talaga ako dito sa Sabado. Ano pangalan po ng amo nyo? Hindi ako papayag. Kung meron. Hindi ko po pwedeng ibigay sir kasi sa Saturday pa kami mag-aarap para Hindi. dahil sa pagbisa. Dahil sabi nila bibitahan Sinungaling ho yan. Kayo maniwala Hindi po ako dyan. nagsisinungaling sir. Hindi. Michelle, makinig ka. Ito ay para sa kapakanan mo at sa lahat na nakikinig. You'll be taking advantage of. Kasi alam nito mag-sponsor sa mukha mo na yung magbibigay ng visa sa'yo na ikaw ay nangangailangan ng trabaho at wala kang papeles. Pagsasamantalahan ka, believe me, kung yung may mga papeles ka, pinagsasamantalahan, may proper documents, may proper working papers, pinagsasamantalahan, ikaw pa kaya na alam nila TNT. Pagsasamantalahan ka lang dyan, kung totoong sinasabi mo. Kaya nga hindi kami papayag na ma-take advantage ka at tinatake advantage mo na si nanay, ipapadeport ka namin. Sige, salamat na lang sa'yo, dineder mo kami, then let's see, sino mapapaya bandang huli. Salamat na lang sa'yo, Michelle, ingat ka na lang dyan. Ano po bang trabaho ni Michelle dito sa Abu Dito, ano siya, kung nagmamasad siya Apo. yung trabaho. Sa mga, sa Abu Dhabi, nung umalis siya rito, ang sabi niya ron, may alaga siyang bulag na anak ng amo niya, na 3 taon yata yun. Apo. Yun ang alaga niya, tapos sila daw 4 yata ang Pilipina doon. Alam mo naman na dito, sip-sipan, sabi niya. Pero Kaya- dati nung bago pa lang po siya doon, okay naman yung pagpapadala. oo, Wala namang okay, problema. walang problema. Natigil yung pagpapadala ni Michelle. April na, kasi May na wala na siyang padala. April this year po. Itong this year na to. Magkano na lang yung yung pinapadala niya sa inyo? March, April, 10. Pero kung May, wala na. Totally. Zero na, wala. Zero na. Ayun lang po na. Kumakain ng mga anak niya, pumapasok. Ako marami akong spekulasyon sa kanya. Tulad po ng Sinungaling yan eh. Ang sabi ko, kung wala ka dyan trabaho, ang trabahoin mo muli ka dito, yung mga anak mo na lang. Kasi ako naman naghahanap buhay. Okay. Kasi yan, nung araw na magkasama sila ng asawa niya,
hiwalay sama. Kaya sila sa amin ang lahat na buhay. Yung 6 na yan. Anim po yung anak niya sa inyo? 6. Anim po yung nasa inyo, bale? Ngayon, 4 na lang. Kinuha ng tatay yung 2 malalaki. Okay. Ang iniwan sa akin yung 2 may sakit at saka yung 2 wala. Pero lahat po itong 4 na to nag-aaral. Grade 11, ang huling, yung pinakamaliit, grade 2. Kaya gusto ko siyang umuwi para makapaghanap buhay. Kasi pasok na umaga, ang dating ko gabi na, hindi ko na alam kung ano nangyayari sa kanila. Kung nandyan siya, yung mga bata, hatid sundo na bakit yung 2 bag na lalaki, ang bibigat. Kaya yung anak niya isang may sakit sa baga, nando sa tatay, bukas iuwi dito para makapasok. Po, Nay, sino yung patulong niyo yan sa bahay? Sino yung nakakasama niyo sa pag-aalaga dito sa bata? Kayo lang talagang mag-isa? Wala, oo. Gusto ko, kahit ako wala sa bahay, yung may titingin sa mga anak niya. Ako, masasabi ko lang sa iyo, Michelle, umuwi ka ng mahinahon, inaantay ka ng mga anak mo. Lalo si Maria ang importante, may sakit.